Nangangarin man lang po sa amin ng mga magulang namin is makapag-aral. 2011, may mga pumunta sa akin na sangay. Mabuhay ang NPA! Sabi nga nila na mayaman yung Pilipinas, pero bakit naghihirap yung sambayan ng Pilipino? Gusto ko talaga, unang-una kapangyarihan, pangalawa may baril. 2019 na encounter kami sa San Pascual. Naisip ko, ito ba talaga yung gusto kong mangyari sa buhay ko? Ano kaya kung ako ay magbalik loob na lang? Ito na yung regalo ko sa pamilya ko. Pagbalik loob ako da. Pag umagong tao, gusto ko talaga magkapili yung mga anak ko. Magandang umaga po sa lahat. Ako po pala si Jerry Lanzuela, 50 taong gulang. Mayroon po nag-asawa, nakatira po sa Lukuyan. Dito po sa Barangay Ipsimion. Sa pangangasiwa po kami ng 81st IB Infantry Battalion. Nag-aral din po ako sa Ragay Central School at nakapagtapos din po ako ng grade 6. Katapos ko po sa pag-aaral po ng grade 6, umahon po kami ng Barangay Patalon na kung saan po. Doon na po kami namalagi. Doon na po nag-umpisa yung pag-recruit nila sa akin. Ako nga pala si Sarayda Lanzuela Iglip, dating miyembro ng CPP-NPA. Nasa Platon 2 ako, sa Larangan 2, Norbing Durota Kuman. Taga Patalunan, Barangay Camarinesor. May 5 anak at asawa. Tapos, nagtapos ako ng elementary sa Ragay Central School. At nag-high school naman ako sa Quezon Camarines High School. Bago pa ako ma-recruit, kami ay isang magsasaka lang. Nung bata pa ako, makulit talaga ako. Bilang magkapatid kami dalawa ni Jerry, kasi yung makulit talaga kami parehas. Yung ate ko na yun talagang isa rin yan sa mabait siya. Mabait siya pero minsan makulit din, minsan masungit. Pero kabila ng lahat, ganun pa rin. Pagkapatid siyempre, siya pa rin yung naging nanay-nanaya namin sa paglaki namin. 8 years old pa lang kami, di namatay na yung mama ko. Napakahirap po talaga yung buhay namin. Kailangan talaga na magluto pa kami pagdating namin galing sa school hanggang sa pag nakakain na kami magkakapatid, balik na kami sa school. Late na kami talaga yung dumating. Pag minsan, nakakapasok kami sa school, wala kami sinelas. Pasok talaga ako nung walang sinilas pero ako talaga ang pangarap ko sana maging sundalo din ako. Nangarin man lang po sa amin ng mga magulang namin is makapag-aral at makatapos pag-aaral para sana magkaroon ng trabaho. Nano ko yung magulang namin kahit nag-iisa na siya sa buhay, wala na siyang kasama sa bilang paggabay sa amin. Itinagulit niya pa rin niya na maging lumaki kami ng maayos. Yung tatay ko may kamag-anak sa barangay ng Hamurawon, sa Binalabak. Ngayon, diyan naman ako ngayon sa Patalunan na nakatira noon. Sabi ko sa tatay ko, buti pa akong bakasyon ako doon sa kamag-anakan, mga tiyuin ko doon sa barangay. Buti pumayag naman siya ngayon. Siyempre, bilang binata, banding-banding. Ito naman si misis kong maganda ba. Dumating siya ngayon, maputi isa. Tingnan ko ba, sabi ko doon sa mga kamarkada ko, pasalita ko natin yung bagong dating ng galing Maynila na dalaga. Nagmatandaan yung relasyon namin. Pero nanligaw ako. Nangyari nag-asawa na, pinakasal na kami ma'am ng tatay at nagpalaki sa kanya sa uwi. Sabi ko nga sa asawa ko, sabi ko, Lord, na itong mga anak natin na ito, palalaking natin ito sa magandang posisyon. Kahit ako tayo maghahirap-hirap man, kahit ano pa man, basta sa ako, basta ang mahalaga, itataguyod natin ito. Tataguyod natin ito na tayong dalawang magtutulungan. Walang ibang magtutulungan na iba kundi tayo. Kung may meron man kako dyan mga iba pa man, is mga payo na lang yun ang kamag-anak para sa kabutihan din ng anak natin. 2011, may mga pumunta sa akin na sangay. Isa na nga doon sina Ate Bing, ito si Nestor. Recruit ako bilang si Strawberry Sabi. Ayan, yung si Strawberry Sabi alias Talit ito. Mga kasama, pinatawag namin kayo sa pagtitipon na ito para sa ating pagsasanay sa nalalapit na anibersaryo. Mabuhay ang NPA!
Siya yung lumapit sa akin na ganito ay gandot na lumapit kami sa grupo. Sabi nila, pag kami pumasok sa armado, katulad ko nga na may mga nag-aaral na anak, tutulungan nila yung anak ko sa pinansyal. Yung gastusin, mga gastusin ng mga anak ko, yung mga pangangailangan. Tapos sabi nila, maganda pati yung buhay mo. Nung dumating kasi sila sa bahay, parang kunyari pa yung sabi nila sa akin, uy, andito ka na pala. Ano kaya kung pwede ka namin maimbita? Sabi ko, sa ano ba yan? Ang sabi nila, kaunting pag-aaral lang. Sabi nila sa akin. Sabi ko, tungkol saan? Basta sumama ka na lang, doon mo na lang maiintindihan kung ano yung mga pag-aaral na sinasabi namin. Dito ako unang binigyan ng mga pag-aaral katulad ng PADIPA, yung MKLRP, yun parang putol-putol lang yung pagbigay sa akin dito kasi hindi naman talaga ako totally gustong mag-aral ng mga ganong pag-aaral. Mga tinatalakay nila doon, yung kahirapan. Tapos sinasabi nga nila na mayaman yung Pilipinas, pero bakit naghihirap yung sambayan ng Pilipino? Parang naging interesado na rin ako doon. Kasi bakit nga? Parang naging mahiwaga sa akin yung mga salita na mayaman yung Pilipinas, pero bakit naghihirap yung sambayan ng Pilipino? Tuloy-tuloy pa rin lang yung mga pag-aaral hanggang sa parang naiintindihan ko yung mga sinasabi nila. Tapos yung mga padipang sinasabi nila, tapos hanggang doon sa sunod-sunod yung padipa, nagkaroon kami ng MKLRP, tapos nagkaroon kami ng sinasabing ESCOM, yung 3-in-1, tapos nagkaroon kami ng araling aktivista, tapos nung tuloy-tuloy na pag-aaral ko, tapos na sunod yung SBT, Saligang Batas ng Partido. Marami po doon na pag-aaral. Ngayon, kailangan isaksakin sa utak namin. Kailangan isaksak. Tumatagal yun ng may isang buwan. Hindi namin pala alam na kung sa pugin ba, ginagatungan lang kami na uminit. Tuloy ang gatong nila. Nung tuloy-tuloy na pag-aaral ko, tapos na sunod yung sabi nila ay kandidatong kasapit na. Pag nakapagtapos ko kasi sa ganung pag-aaral, is mayroon ka ng potensyal na pasumpain ka din bilang tata. Ngayon, pag sumumpa kang tata, kandidatong kasapit, magkakaroon ka na ng trabaho. Mayroon kami dito dati na barangay hall. Dito kami unang nagsumpa noon. Dito sa barangay hall na ito. Natutupad sa mga tungkulin sa mga tungkulin na walang pag-atubili, ng walang pag-atubili, buhay man ang kapalit. buhay man ang kapalit. Parang yung aming kapitan dito, wala siyang magawa. Pag nagsabi kami gagamitin namin itong barangay, wala siyang magawa kasi parang batas na ng NPA yung sinusunod ng tao dito. Nanumpa po ako dun sa barangay ng Patalon sa Daycare Center. Doon ako nanumpa bilang kandidatong kasapi. At doon din ako nanumpa bilang ganap na kasapi sa loob na yun ng Daycare Center. Na walang pag-aatubili, buhay man ang kapalit. Grabing sulong ko talaga nun. Kasi gusto ko talaga, unang-una kapangyarihan, pangalawa may baril. Kilalahin mo ng tao na isa kaming gobyerno talaga na ito yung totoo. Kasi sabi ko, ako may pamilya ako kasi talagang utak ko nun, talagang utak komunista na. Ito yung totoo. Ang sinasabi ko sa tao, ito yung totoo. Kasi kung titingnan natin, may 7 akong anak. Bakit nagdala ako ng Armalite? Bakit naglaban ako sa gobyerno? Kasi yung gobyerno natin, sabi ko sa kanila, hindi totoo. Pinanghinaan ako ng loob nung minsan isama nila ako na may kinausap kami na may mga niyugan nagkukupra. Na sabi nila, kinausap nilang ganun yung pagkausap. Tapos siningian nila. Naawa ako kasi kung tutuusin, yung tutusin po baga, kita ko talaga doon sa magsasaka, doon sa nagkukupra na maganda pa yung damit namin na suot. At yung pang-ulam namin, yung dala-dala namin na mga load namin sa bag, ay masasarap pa. Pero nangihingi kami doon sa alos, wala, tuyo yung tanghalian. Pero hinihingian pa namin ng porsyento. Doon talaga yung parang hindi ko kaya. Pag ako nag-i-express, halimbawa, yung libado, sa mababa lang muna, sa mga tindahan. Magandang araw sa iyo, kasama. Ako pala isang bagong sundalong nakadistino dito sa inyong kanayunan. Narito ako dahil napapansin kong lumalaki na yung tindahan. Maaari ka magbigay ng kabigayo sa akin. Mari po ba hindi po ako magbigay kasi ang dami kong gastusin dito sa bahay. Kaya mo bang magbigay sa amin ng 500? Okay, magkano bang kaya mo? Mga 300 lang po, pwede po ba?
Okay, sige. Total, ang sinasabi ko po doon, total tato, saklaw ka naman ng tunang gerilya. At kami yung sundalo ninyo dito. Total, privado mo naman yan. Sa loob ng magkano naman ang kinikita ng tindahan mo. Doon naman sa mga privado, halimbawa niyo na ganito, papasokan ko pa rin po yan. Ganun pa rin ang estratehiya ko, ang estratehiya ng NPA, at estratehiya ko kung paano ko sila i-brainwash na magbigay sila sa amin. Tay, magkano naman, ilang istarya naman itong lugar mo. Sasabihin nila, ay kasama din ang istarya ito. Pataas pa, ngayon, tay, magkano naman ang kinikita mo dyan. Pero ang hindi niya alam, pinitiyay ko na po siya, 5 ektaryang lupain, yun ang gagawin kong batayan. Ngayon, pagdating ko dun sa isa naman, yun ang magiging yun nga, kasama, 5 ektarya nagbigay 1,000, samantala sa'yo 10. Magkano naman ang kaya mong iambag. Doon lang yung sa mababa ay paano na pag dumating niya sa gitna ng Panginoong may lupa. Malawas larong malaki. Kasi porsentahe ng pinag-uusapan doon. Lalo na doon sa Panginoong may lupa, 100 hectare. Porsentahe na 10% yung pinakang doon. Pag hindi sila nagbigay, alam na. Ganon ang NPA kung paano sila nabubuhay. Pagdating sa kanya, Guzmani na yun, hindi na namin alam kung saan napupunta yun. Si pang binibigyan namin, si Vic Palacio alias Kaalan. Tawa po yan ni Camilla. Yun ang pinakanghid kasi namin dito sa Kamsur, sa Norbit Grota Kuman. Sabi ko talagang ang NPA. Isang lang igit, lang talaga ito. Gamitan lang ba? Na may layunin lang talaga na yung pinakangkandi lang talaga ang kikita. Kami mga mababang na kawawa. Kami man yung nakaprang sa kamatayan. Kami ang nagtatrabaho. 2019 na encounter kami sa San Pascual. Kalaban! Atras! Yun, nung ma-encounter talaga kami, parang yung una, parang nagbagsak moral ako. Kumbaga, wala pa akong karanasan sa mga encounter. Nag-maneuver yung mga kasamahan ko, takbo. Umakyat, umahon kami doon sa isang bundok. Takbo sila. Ako, ang alam ko kasi noon dati, yun ay naghihintay, yung mga kasama namin. Di ako yung nahuli kasi yung kasama kong isang matanda, sabi sa akin, hintayin ako. Di ako, dahan-dahan ako paahon. Pagdating namin doon sa taas, wala talaga yung mga kasama ko na at naandun ako sa kabilang bundok. Ang layo na nila. Di parang habang naglalakad kami, nagmamaniuber, naisip ko, ito ba talaga yung gusto kong mangyari sa buhay ko? Parang gano'n yung inisip ko kaagad. Kasi unang encounter ko, tapos kaya lang yung commander nga namin talagang mabait. Tapos pagdating doon sa kami ay nakapagpahinga, pahinga daw muna, di iniisip ko na bakit ganito ang akala ko, pag kami napalaban, yung mga nahuhuli, papayungan ng baril. Hindi pala, sabi ko gano'n. Tapos sabi ng CEO namin, nagsisinyas siya sa akin na yun daw nasa bag kong pagkain, kainin ko yung mga biscuit. So, ganun na nangyari. 2 araw kami, 2 gabi, wala kaming kain, walang inom. Kasi wala nga tubig. Yun yung napakahirap naman order namin. Tapos April 5 naman, tatlong gabi kami sa Mangga, sa may Barsi, napalaban naman kami ulit. Fire Team Alpha, dito kayo sa kanan. Kayo ang magsisilbing main effort. Sundalo! Paghihirap, di na ba ito'y parang sumpa? Di ka ba nagsasabi?
Pero ako talaga kinakabahan. Kasi kung ako kung tinamaan, ay paano lang yung pamilya ko? Yun ang naisip ko. Samantala, yung iba namin kasama ng mga hindi, binibigyan lang namin ng 500 sa 10 kilong bigas pagpataya na. Paano yung pamilya? Tapos yung so family, reporta sa pamilya, sa una mayroon, pero pag tumagal wala na, nalilimutan. Nalilimutan na po yung totoo yun. Yun ang kabulukan talaga ng hindi kasi sa una pakagatin ka lang talaga. Nung pumasok ako sa Kilusan, ay dati po kami ay nagkukupra, may mga alaga kami niyugan, na dati kalalaki rin naman yung napaparte namin, 23,000, ganon, 8,000, 7,000, tapos ako ay namimili din ng yung uling na bao. Pero nung dumating sa time na ako ay nasa armado na, wala na talaga, yung family ko talaga, naghirap talaga yun. Kahit na yung pagbaon-baon nila nung mga high school pa ang mga anak ko, wala na halos. Tapos yung parang naisip ko, ano kaya kung ako ay magbalik loob na lang? Kasi wala rin patutunguhan yung ipinaglalaban namin. Tapos si Lola is talagang, alam niya man talaga na activities. Kaya minsan pag ako nag-uwi din sa amin, alam niya kung pero ang gusto niya talaga, doon talaga sa buhay na mapayapa. Jenny, kumita ka na pala. Ilang beses na lang pabalik-balik yung mga sundalo. Meron silang binahagi na programa para sa mga armado o mga rebelde na katulad nila. Gusto sana ko sana sumulo ka na, umalik ka na, sumulo ka na sa pamahalaan para sa pamilya natin. Kahit yun na lang din ang Pasko natin, buo tayo. Tagal ka nang hindi nakakauwi sa akin. Nakakapag-isipag yung siya na bibigay ng pamahalaan. Gusto ka na namin makasama sa pamilya natin. Hindi na naman po kami makababa kaagad hanggang sa dumating yung mga panahon na nawalay po akong matagal is mga mahigit po yung 10 years yung pagkawalay ko sa aking pamilya. Tapos ang napakahirap po nung ako nasa loob na yung mawalay ako sa pamilya ko na mahigit po akong 10 years na nawalay sa aking pamilya na halos nababalitaan ko po na nagugutom sila. Tapos wala man ako magawa kasi malayo pa ang destino namin hanggang sa sige lang tuloy ang ano namin at pag gusto namin umuwi, sasabihin sa amin ng kumandir namin pag kami nahuli ng sundalo is papatayin kami at may kaso kami. Wala po talaga, no choice po talaga kami nun, pero sa kabila ng lahat is talagang tinatagang ko dun sa kabundukan, talagang inano ko ang isip ko na ito na yung tama. Sabi ko sa sarili ko, ni minsan talaga may mga panahon na bagong taon, Pasko, walang uwi. Siyempre bilang isang magulang napakaano na hindi mo makapiling ang pamilya mo sa mga ganong panahon ba. Kaya sa dumating ngayon, dito na sakit na nga ako dito sa loob. Tapos nag-desisyon ako noon na sabi ko, kung nag-usap ko ng asawa, ano na kaya pinabayaan man ako ng Pilipan. Nung malakas pa ako, konto sila sa akin na okay niya talaga ito sa kamoy. Talaga niya gumagampang sa trabaho hanggang sa dumating yung punto na karoon na ako ng karamdaman. Hindi man nila ako intindi. Yung safety na pagkakaikot po talaga sa lalong-lalo na po din sa barangay namin. Kaya sana ko lang galing sa barangay Tapera kasi bago ako nakapagbalik loob, binalik-balikan talaga muna nila yung pamilya ko. Bayani ka ng bayan ko, buhay mo'y naalay mo, kalikasan ko'y Ay, magandang araw po. From Philippine Army lang po. Narito po kami para ipabatid sa inyo na meron pong programa ang ating gobyerno para sa mga kababayan po natin ito na naligaw ng landas. Pwede po kayong maging instrumento para sila po ay magbalik loob.
Nandito po yung mga benepisyong maaari nilang matatanggap. Salamat po. Sige po, Nay. Maraming salamat. Magandang buhay. Pinapaunawa talaga po nila kung ano talaga yung layunin sa amin ng gobyerno, kung ano talaga yung layunin ng Philippine Army na talagang tutulungan. Siyempre, mahal ko yung pamilya ko. Sabi ko, maganda naman itong layunin ng gobyerno at pinapatupad ng Philippine Army. Pinag-isipan ko pa rin yun. Hanggang sa inano ko na, ito na yung regalo ko sa pamilya ko ba na pagbalik loob ako na. Gusto ko kasi makapiling sila na ano yun, bagong taon ba? Na kung saan tayo maligaya, doon lang talaga ako kumuha ng lakas ng loob na pag-bagong taon, gusto ko talaga makapiling yung mga anak ko. Sinabi ko sa tropa ng Laylay na, sir, sa ganito pong pizza ko ninyo ako para makapiling ko yung pamilya ko. Tapos pagbabalik loob talaga ako, wala na akong linlangan na kung ano pa man yung mangyari na ito yung buhay na pinili ko dati. Pero pagbabalik loob ako alang-alang sa pamilya kasi nabasa ko yung programa ng gobyerno na pinimbrahan ng Pangulong Duterte is talagang para sa aming mga terorista na handang tulungan kami. Pero January 4 na pumunta na ako dito sa NIB, kinuha na nila ako hanggang sa nakapiling ko yung pamilya ko. Dinala nila yung pamilya ko dyan. Diyan pa ako nag-birthday sa loob ng yung batalyon. May regalo sila sa akin, January 5 birthday ko na yun. Siyempre sa kaarawan ko maligaya ako kasi nakita ko yung mga anak ko na hinamdan pa ako ng tropa. Pinaliwanag nila sa akin na hindi ka man dito kuya maano, hindi ka namin surot, hindi ka namin turutin. Gusto ko talaga na nangyari sa hindi nila ako yung inaluban na ano nila ako. Pinahalaga nila ako, may sakit ako po noon, pinagamot po nila ako. Totally talaga yung nakapagbago ng buhay namin. Nakapagpaaral ako, pag-aaral ng gobyerno yung anak ko, natulungan ako. Yung ikilit talaga, naabil talaga ng isang magbabalik loob. Tapos yung lahat na tulong ng ahensya ng gobyerno, totoo po yun, wala yun na sabihin ng kabila, totoo lang, hindi totoo po yun kasi hindi lang ako nakabil, pati nga yung kapatid ko nandito na rin. Nakapag-abil na rin siya ng ikilit. Napakaganda talaga yung buhay na binigay sa amin. Ako naman po ay bali, yun nga po yung sinasabi ng armado na hindi totoo yung iklip. Na sinungalingan po yung kasi maging sa akin po yung iklip talaga ay bali natanggap ko na din. Doon po ako nag-uumpisa. Saan mo nakuha ko pong iklip na yun. Nakabili man po ako ng isang kabayo, may dalawa akong inahin na baboy, tapos ngayon po may 6 akong baboy na alaga doon sa batalyon. Tapos bukod po doon, ako ay nagkakatay na din ng baboy. May mga pangako sa amin nung kami may mga pangako sa amin ng partido na babaguhin namin yung buhay namin, tutulungan yung pamilya namin. Sa kabila ng lahat, yung mga pangako sa amin ng dati namin mga kasamahan ng mga kamandir namin ng mga hayop na organo andre ng NPA. Puro kasinungalingan lang yun. Ang humandil po talaga ng tumulong talaga sa amin na mapatapos yung anak namin. Yung gobyerno po talaga at ang Philippine Army. Dahil katunayan po, ngayon, nakapagtapos yung anak na teacher, yung isa kong anak, sundalo na din. Nakakuha pa kami dyan ng mga sanglaan na lupa. Lahat sa gobyerno po talaga, kabaliktaran nga po yung ginawa eh. Sila daw yung tutulong. At pero wala man, ilang years ako dun sa taas. Wala talagang nangyari sa amin hanggang sa sabi nila, tigpawan namin yung matinding krisis na dinadanas ng pamamayang Pilipino dito sa bansa namin. Hindi man namin ipawan nung nakibasa kaming may ditinwit. Lalo kami niluklok sa matinding kahirapan kasama na yung mahal namin sa buhay. Pero sa kabila ng lahat, sa ganda ng programa ng ating gobyerno at ng Philippine Army, ito yung nagbago sa buhay namin hanggang sa ngayon. Nandito na po ako ngayon sa Philippine Army. Isang inilbihan na rin ako na kumbaga sa kami yung nagiging instrumento para tularan ng mga kasamahan namin na nandun sa bundukan na walang katotohanan yung pinapatay. Ang totoo po niyan, yung ipinaglalaban nila, yun ang walang katotohanan. Ang mensahe ko po sa mga dating kasamahan ko, sana mamulat na rin sa katotohanan. Hindi lang naman ako ang nagbalik loob nagumanda ang buhay. Huwag tayong matakot na magbalik loob. Kami yung buhay na ihimplo. Dahil marami po ngayon na mga armado na matatamis yung nila, huwag silang paluluko sa mga ganong mga salita. Kasi yung mga salita nila matatamis, ay yun, ay pag talaga sila ay nahulog doon, mapapait ang aabutin nila sa loob. Kasi
ang nag-iilan-ilan lang doon na talagang maunlad yung kabuhayan ay yung mga naghahawak ng pinansya at yung commander. Sobra po talaga yung pasasalamat namin sa Philippine Army. At kasi kahit sabi nga, napakatagal na lumaban kami sa gobyerno, bali 10 years po kasi ako na 10 years po ako na nasa armado, nabigyan pa rin po ako ng pagkakataon na tulungan pa rin ako ng Philippine Army at ng ating gobyerno. Tapos yung mensahe ko naman po sa gobyerno, nagpapasalamat po ako sa ating gobyerno, lalong-lalo na po sa Presidente at sa Philippine Army. Ano man na batalyon ang nadito na napalooban namin, lahat na batalyon po na pumunta dito sa amin, nagpapasalamat po ako at hindi kami pinabayaan. Yun lang po at maraming salamat.